Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. Dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, umatras na si Tamba. Lalabanan na si Speaker Martin. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin. At bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin. Sawa ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga, President Bongbong Marcos Jr. Sa wakas magkakaroon na ng ligasiya. At dahil po sa balitang ito mga kababayan, eto po mga karibin natin, no? Sabi po dito sa Daily Tribune, make it your legacy. Marcos urge not to veto 20 pesos, 200 pesos wage hike. Yan mga kababayan, mukhang ito ang magiging kauna-unahang ligasiya ni President Bongbong Marcos Jr. kapag hindi niya po ito ni-remove. Yan mga kababayan, or veneto. Sabi po dito sa Daily Tribune, the previous administration raised the salaries of the policemen and of course the AFP, Armed Forces of the Philippines. This time, this would be the legacy of President Marcos, BBM, that he raised the salaries of all 5 million minimum wage earners. Sa bagay, no, mga kaubayan, no, kaunting bagay lang po ito pero malaki po ang magiging impact nito. Ang problema lang mga kababayan, it is not only the government but also the private companies, di ba? Tama ba? Kung minimum wage earner, di kasama po ang mga private companies na yan, di ba? Ang problema, matatamaan, masasagasaan po ang kanyang mga kaibigang bilyonaryo. Di ba? Yun lang. Sige nga kung kaya ni President Bongbong Marcos Jr. Nakalabanin itong kanyang mga kaibigan na sinasabi niyang mga bilyonaryo. Ipatupad ang 200 pesos wage hike para maging legasiya ni President Bongbong Marcos Jr. Iba, kakaibang ligasiya ito. Sa bagay, si former President Duterte, nagkaroon po siya ng ligasiya. Not only the increase of salaries of the AFP, di ba? But also so many infrastructure project na ginawa po sa administrasyon niya. Okay? Ngayon, eto after 3 years mga kababayan, ngayon lang lumabas sa balita na magkakaroon ng ligasiya si President Bongbong Marcos Jr. Ano po ang masasabi nyo dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. Eto pa. Etong matindi mga kababayan. President. Eto Senator Amy Marcos. Sabi niya po dito, walang bumababa sa tao. Walang proyekto, walang programa, walang kaayusan, wala ring suportang pang-agrikultura o pagkain. Hanggang sa gabinete lang ang lahat. Puro drawing lang. Yan mga kababayan, pinatatamaan ni Senator Amy Marcos ang administrasyong ito, especially her brother, President Bongbong Marcos Jr. Na bumaba sa mga tao. Gumawa ng proyekto, gumawa ng programa, at maging ayusin ang bansa, no? At suportahan ang agrikultura, wag for drawing lang ang gobyernong ito. Yan. If this is coming from his very own sister, no? Sa kanyang ate, ano na lang kaya ang sasabihin ng mga ordinaryong Pilipino? Diba? Kung ito nga ate niya na,
nakakapagsalita pa ng ganito. Tayo pa kayang mga ordinaryong Pilipino hindi makapagsalita against the government if the presidential sister itself ah, nakakapagsalita ng ganito. Ulitin ko po ang sinabi ni Senator Amy Marcos. Walang bumababa sa tao. Walang proyekto, walang programa, walang kaayusan. Wala ring suportang pang-agrikultura o pagkain. Hanggang sa gabinete lang ang lahat. Puro drawing lang. Ayan mga kaubayan, puro drawing lang daw ang administrasyong ito. Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Pasadahan din po natin itong balitang ito mula po sa Daily Tribune 1 hour ago. Sabi po dito, I'm being pushed into a fight with Tambaluslos. Aba, ito yung sinasabi natin. Lalabanan si Tambaluslos, mga kaubayan. Senator Amy Marcos on Thursday said she is open to the possibility of becoming Senate President. A role considered crucial in shaping legislative priorities as well as impeachment proceedings. Lalabanan po ni Senator Amy Marcos si Tambaluslos by being the Senate President kung papalarin daw siya, no? At she is open, no? To embrace, no? The being Senate President, mga kauban. Sa bagay, kapag Senate President na si Senator Amy Marcos, di ba? Malalabanan niya na talaga. She will go against the wave of Tambaluslos, di ba? Pero mga kaubayan, wag din po natin kakalimutan that we have the people's choice, no? Na si Senator Rodante Marcoleta, no? Ano pa man ang sabihin nila, kung ano man ang gagawin ni Senator Amy Marcos, I'm pretty sure that Senator Marcoleta will do, no? Also, kasi alam naman po natin that Senator Marcoleta is one of the biggest supporter ni Vice President Sara Duterte. Nakita po natin yan doon sa Kongreso, sa Kamara, di ba? How he stand alone, di ba? To fight against the Quadcom, mga kababayan. Di ba? At pinagtanggol niya po si Vice President Sara Duterte. Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Pasadahan din po natin itong si Representative Paulo Ortega V. Sabi niya po dito, I know, right? What happened? The speaker is our source of inspiration. Aba, source of inspiration pala nila si speaker sa bagay, no? You are just following the leader, di ba? Kung magkukurap ang leader ninyo, di makurap din kayo. Kung mabait ang leader ninyo, di mabait din kayo. Kung sinungaling ang leader ninyo, ay sinungaling din kayo. Di ba? And our mentor, kita mo na. It is not only inspiration, no, for them, but also a mentor. Tama. The speaker, Martin Romualdez, no, is your mentor, no? At ginaguide niya kayo para lumubo ang mga bulsa ninyo, mga hinayuta kayo. Diba? Sabi niya po dito, ulitin ko the speaker is our source of inspiration and our mentor and our guiding light. Siya po ang leader natin dito sa Kamara. Correct, no? Kaya nga if the speaker is doing something wrong, kayo rin, no? Doing something wrong din kayo, di ba? If the speaker is corrupt, most probably mga corrupt kayong lahat diyan, no? Hindi naman nila lahat, pero most probably mga corrupt kayo, di ba? Kasi pag corrupt po ang speaker, ito-tolerate niya na di ba? He will not go against of what you are doing na pangkukurap, di ba? Kaya inspiration. Tingnan nyo inspiration, mentor, guiding light, no? Kita nyo na yan. Tapos sasabihin nyo, we are not, hindi kami nadidiktahan ng speaker. Talaga, hindi kayo nadidiktahan sapagkat yung inuutos sa inyo ay may kapalit, di ba? Iba kasi yung nadidiktahan, kasi pag nadidiktahan ka, it is voluntarily, di ba?
Sige, ganito ang gawin mo voluntarily. But you guys, mga congressmen, mga politiko, no? Hindi kayo nadidiktahan. I agree with you, no? Because, no, before you do something, no, may kapalit yan eh. Yeah? May kapalit yan. Hindi po basta-basta pipirma ang isang kongresista, no, sa impeachment na iyan kung walang kapalit. Do you agree, mga kababayan? Yan po ay speculation lang natin based on what other congressman said, no, na hindi sila bibigyan ng pondo kapag hindi sila pumirma ng impeachment complaint. That's why, no, hindi kayo nadidiktahan. Nasusuhulan kayo. Yun ang totoo. Diba? Mga bayaran kayo. Oh, di ba? Yun ang lumalabas. Parang ganun ang lumalabas na parang bayaran yata kayo. Dahil hindi kayo nadidiktahan, but nababayaran. Di ba? Parang tama nga, magkaiba eh. No? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto pa. General Torre. Ito, pag-usapan naman po natin si General Torre mga kababayan. Yan o. Sabi po dito ni Police General Torre, no? PNP Chief Torre, sabi po dito, ang kaso po ng illegal arrest ay hindi ho basta-basta. Hindi makakarami ng aresto ang pulis sa illegal arrest. Ang kanilang gagawin kasi sa unang aresto pa lang na illegal arrest, matatanggal ito sa serbisyo. Makukulong na siya. At hindi yung kanyang inaaresto, nabaliktad kung baga. Para maintindihan ng taong bayan, pag pumirma ang pulis sa papel dahil siya ay nang aresto, buong buhay niya ang nakasalalay dyan. Kaya napakalaki rin ng risk sa ating mga pulis. Ang tanong, totoo ba yan? Totoo ba? Kasi, you know what? Coming from you, also a violator of illegal arrest. Diba? Bakit natin nasabing siya mismo ay nagbabiolate ng illegal arrest? Maybe, no, you will consider your policeman to do illegal arrest. Why? Because you yourself is doing it. Yun ang sinasabi ng ating mga kababayan, ng mga eksperto po sa batas. Sabi nila, no, that the arrest of former President Duterte is illegal. That's why Torre could be the one who promote illegal arrest ngayong PNP chief na siya. Ginagawa niya. Ginawa niya. Diba? That's why, mga kababayan, napakahirap paniwalaan ng sinasabing ito. Parang gusto mo kaming papaniwalain sa isang bagay na hindi makatotohanan, di ba? Kasi dapat before you say something like that, mga karbi natin, make sure that you are clean enough. No? Ikaw ay malinis sa mga ganyang bagay. Pero hindi, iba po ang nakita ng taong bayan. And we have witnessed how you deal, no, the process of arresting former President Duterte. Nanggigigil ka pa nga. Sabi mo, bubuhatin ko yan. Diba? Correct me if I'm wrong for the words, mga karibin natin, but yung mean, diba? Yung gusto kong iparating sa inyo, ganun din eh. Yeah. Sabi niya, bibit-bitin, diba? Bibit-bitin ko yan, diba? So, that's how you arrest, no? At hindi mo pa dinala sa custodial court. So anyway, mga karibin natin, babalik-balikan pa rin natin yan. What I'm trying to point out dito, mga kababayan, hindi kaya niloloko lang tayo dito. Diba? Hindi kaya niloloko lang tayo dito. Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play ang video. Eto po. Sabi naman po ni DILG Secretary Junvic Rimulya, eto, pinagtanggol naman po si Torre. Sabi po dito, he is a bulldog, a pitbull. Everyone should be afraid. Aba, when you tell General Torre to attack, he attacks.
Totoo. I do not disagree because that is the truth, mga kababayan. Hmm? If you say Torre to attack, he attacks. That is true. No one can argue with that, mga kababayan. Totoo. Ah. Pero ito lang ang mali dito. Dahil siya po ay isang pulis, siya po ay PNP chief. Etong statement na ito na everyone should be afraid. Ang pulis po ay hindi kinatatakutan. Sila po ay tagapagtanggol ng mga naaapi. Di ba? Sila po ay dapat nating lapitan sa oras ng pangangailangan. And why should we afraid of Torre? Di ba? Kung mismong nanggagaling dito kay Secretary DILG Secretary Jun Vic Remulla ang mga ganitong mga salita, saan pupulutin ng mga ordinaryong Pilipino? Kanino sila lalapit kung kinatatakutan pala si Torre? Di ba? Sino ang magtatanggol sa taong bayan? Yan ang mga tanong, mga kababayan, dahil lang sa isang statement na ito. Everyone should be afraid. No? Hindi naman kailangan katakutan ng pulis. Bagkus dapat respeto. Nire-respeto po ang mga pulis, mga kababayan. Hindi po kinatatakutan. Okay? Correct me if I'm wrong, mga kababayan, because that is my opinion. No? Kung paras tayo ng opinion, salamat po. Pero kung hindi, ay okay lang din kasi magkaiba naman tayo ng perception in every situation, di ba? Ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan po natin ang video ito. Pakinggan po natin. Mukhang lumambot. Mukhang lumambot ng kaunti si Speaker Martin Romualdez. Mukhang umaatras na ang Yagballs. Eto, mga kababayan, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Mga kaibigan, bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong latest pahayag ni House Speaker Martin Romualdez tungkol sa impeachment. Nako, biglang bumait, parang malungo, Bisaya, para bang basang sisi na nire-respeto daw niya ang desisyon ng mga senador. Nung una, narinig ko, nung bagong na-postpone yung reading articles of impeachment, nako, astig ang dating. Sabi niya, magtrabaho naman kayo. Gawin niyo ang trabaho niyo. Kami, tapos na namin ang trabaho niyo. Kasi gustong-gusto niya matuloy yung impeachment trial. Kaya lang, sa ngayon, nakikita niya parang malabo na. Okay, ito, sa Facebook reel posted by Chari Murphy. Ito, pahayag ng House Speaker patungkol sa impeachment. Respect. What do you feel, sir, na dapat po i-prioritize ang legislative over the impeachment proceeding? Well, as I said, impeachment complaint has been transmitted to the Senate, so it's best we leave it to the sound discretion of the Senate on how they plan on disposing. The Senate has outlined the priority measures like the matters that we would like to prioritize first, so we have to respect the Yun. decision of the President. What do you feel, sir, na dapat po i-prioritize ang legislative over the impeachment proceeding? Well, as I said, impeachment complaint has been transmitted to the Senate, so it's best we leave it to the sound discretion of the Senate on how they plan on disposing. So yan, mga kababayan, mukhang bumait at narinig po natin ang salitang respeto. Respetohin, no? Dito kay Speaker Martin Romualdez. Unbelievable, di ba? O yan. Bakit kaya bumait bigla ang Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, in relation to impeachment, di ba? Sa bagay, no? Ngayon, mukhang ngayon mukhang isa-isa po silang naghuhugas kamay patungkol po dito sa impeachment. Nung sinabi po ni Senate President Chis Escudero na ang mga congressman daw ay sunod-sunuran kay Speaker Martin Romualdez, hindi po nila inamin na sila ay sunod-sunuran, no?
mukhang naghuhugas kamay sila. Dahil siguro sa marami na rin silang you know, na savings, 'di ba? Oh, marami na silang savings, ikaw ba naman? Ha? Ilang taong kang magiging congressman, wala kang savings, may savings yan, syempre. Alright mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawaya ang bayan ko sa pagnanakaw na tao.